Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos. At ngayong araw ay susuriin natin ang paksang 7 dekalidad na pagkaing mayaman sa protina na dapat unahing kainin sa umaga para manatiling malakas ang mga binti pagkatapos ng edad 60. Karaniwan ba ninyong sinisimulan ang inyong umaga sa isang tasa ng kape, marahil isang piraso ng tinapay, o wala man lang? Ito'y maaaring tila hindi nakakapinsala, isang simpleng gawain lamang. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang unang bagay na inyong kinakain pagkatapos magising ay maaaring tahimik na magpasya kung ang inyong mga binti ay mananatiling malakas at matatag o dahan-dahang hihina na magpapahirap sa pagtayo, paglakad, o kahit sa pagpapanatili ng balanse? Tingnan ninyo. Pagkatapos ng edad 60 ang ating mga binti ay hindi lamang para sa paggalaw. Sila ang ating pundasyon, ngunit sila rin ang pinakamabilis na mawalan ng kalamnan. At kapag nagsimula na ang pagkawala ng kalamnan, hindi ito nagpapaalam. Isang araw, umaakyat ka ng hagdan. Sa susunod, mas mahigpit na ang iyong hawak sa handrail. Dumarating ito ng tahimik, at minsan ay hindi mo ito napapansin hanggang sa naaapektuhan na nito ang iyong pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na maaaring magbago sa pakiramdam ng inyong umaga at kung paano kayo dadalhin ng inyong mga binti sa mga darating na taon. Ipapakita ko sa inyo kung aling 7 dekalidad na pagkukunan ng protina ang dapat ninyong kainin unang-una sa umaga kung nais ninyong manatiling mobile, may tiwala sa sarili, at independent. At kung kayo ay interesado na o medyo nag-aalala, mag-iwan ng 1 sa mga komento kung kumakain kayo ng almusal araw-araw o 0 kung madalas ninyo itong nilalaktawan, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Narito tayo bawat linggo na may mga tip para lamang sa inyo. Ngayon, simulan natin ng dahan-dahan ang una. 1. Gatas. Maaaring iniisip ninyo, gatas talaga. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa calcium para sa inyong mga buto. Ang gatas ay naglalaman ng 2 espesyal na uri ng protina, ang whey at casein. Ang whey ay mabilis kumilos. Nagbibigay ito sa inyong mga kalamnan ng mabilis na tulong ng mga amino acid na kailangan nila para mag-repair at lumago. Ang casein naman, sa kabilang banda, ay mas mabagal matunaw na unti-unting nagpapakain sa inyong mga kalamnan sa paglipas ng panahon. Magkasama, sila ay parang isang tag team na sumusuporta sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan. Lalo na itong mahalaga habang tayo ay tumatanda. Sa katunayan, isang pag-aaral na inilathala sa Journal na Nutrients ay natagpuan na ang mga matatanda na kumonsumo ng kombinasyon ng whey at casein protein pagkatapos magising ay may mas mahusay na pagpapanatili ng kalamnan at mas mababang panganib ng pagkahulog sa loob ng 12 buwang panahon. At heto ang pinakamagandang bahagi. Ang inyong katawan ay lalong handa na sumipsip ng protina sa umaga pagkatapos ng mahabang gabi ng pag-aayuno. Iyon ang golden window para alagaan ang inyong mga kalamnan. Ngayon, paano ninyo ito ma-enjoy? Kung kayo ay isang taong gusto ng mabilis at walang hirap na simula, isang maliit na baso ng protein-fortified milk ay isang magandang pagpipilian. Gusto ng mas mabigat? Subukang ibuhos ito sa unsweetened whole grain cereal or steel-cut oats. O i-blend ito sa isang protein shake na may kalahating saging at isang dakok ng berries. Masarap at epektibo.
kung binabantayan ninyo ang inyong asukal o may lactose sensitivity. Mayroong mahusay na mga plant-based na option tulad ng unsweetened almond milk na pinatibay ng dagdag na protina. Siguraduhin lamang na mayroon itong hindi bababa sa 8 hanggang 10 gramo ng protina bawat serving at walang idinagdag na asukal. Laging basahin ang label. 2. Protein smoothie na may berdeng saging at almond butter. Ngayon, kung kayo ay isang taong gusto ng sip and go o kung ang inyong mga umaga ay medyo nagmamadali, ang isang protein smoothie na may berdeng saging at almond butter ay maaaring maging iyong bagong best friend. Suriin natin ito. Ang berdeng saging ay hindi lamang isang hindi pa hinog na bersyon ng iyong karaniwang dilaw na prutas. Ito ay talagang isang nutritional gem. Hindi tulad ng mga hinog na saging. Ang mga berde ay mayaman sa tinatawag na resistant starch. Ang uri ng starch na ito ay kumikilos na parang fiber. Nagpapakain sa mabubuting bakterya sa iyong bituka at pinapanatiling matatag ang iyong blood sugar. Bakit mahalaga iyon para sa iyong mga kalamnan? Dahil ang matatag na blood sugar ay nangangahulugan na mas epektibong masisipsip at magagamit ng iyong katawan ang protinang kinakain mo. Ngayon, magdagdag ng 1 kutsara ng almond butter. Mayaman sa plant-based na protina at malusog na taba na. Ang mga taba na ito ay hindi lamang mabuti para sa iyong puso. Tinutulungan nila ang iyong katawan na sumipsip ng mga fat-soluble na bitamina tulad ng bitamina D na mahalaga para sa lakas ng kalamnan at balanse. At ang almond butter ay nagdaragdag ng pagiging creamy at kabusugan na ginagawang parang isang tunay na pagkain ang iyong smoothie, hindi lamang isang merienda. Isang pag-aaral noong 2020 sa Journal of Nutrition, Health and Aging ay natagpuan na ang mga matatanda na regular na kumukonsumo ng mga taba na mula sa nuwes kasama ng protina sa umaga ay may mas mahusay na lakas ng binti at bilis sa paglakad kaysa sa mga hindi. 3. Nilutong lentils. Ang mga abang maliliit na legume na ito ay maaaring hindi mukhang marami. Ngunit naglalaman sila ng seryosong lakas pagdating sa pagpapanatili ng lakas ng iyong mga kalamnan at enerhiya ng iyong katawan. Lalo na sa umaga. Ang may isang tasa ng nilutong lentils ay naghahatid ng halos 80 gramo ng protina, kasama ang isang malusog na dosis ng iron at fiber. Ang protina ay nagpapakain sa iyong mga kalamnan. Ang iron ay sumusuporta sa iyong dugo at paghahatid ng oxygen, at ang fiber ay nagpapanatili sa iyong panunaw sa tamang landas. Bakit iron? Maraming tao na higit sa 60, lalo na ang mga kababaihan, ay maaring maging bahagyang anemic nang hindi nila nalalaman. Ang mababang iron ay nangangahulugang mas kaunting oxygen ang umaabot sa iyong mga kalamnan. At iyon ay maaring magparamdam sa iyong mga binti na mabigat, pagod o mahina. Ang isang pag-aral na inilathala sa American Journal of Lifestyle Medicine ay nagpakita na ang mga matatanda na kumakain ng legumes kahit 4 na beses sa isang linggo ay may mas mahusay na mga marka sa pisikal na pagganap, kabilang ang bilis ng paglakad at lakas ng lower body kumpara sa mga bihirang kumain nito. 4. Protein waffles. Hindi ito ang iyong karaniwang mga nakakahon na waffle na puno ng syrup at asukal. Ang mga ito ay ginawa ng may layunin. Idinisenyo upang magbigay ng gasolina sa iyong katawan, lalo na sa iyong mga binti, na may uri ng mga sustansya na kailangan nila upang manatiling malakas at matatag. Ang isang tamang protein waffle ay karaniwang gawa
sa halo ng protein powder, itlog, unsweetened oat milk, at blended oats. Ang kombinasyong iyon ay nagbibigay sa iyo ng isang magandang balanse, hindi tulad ng karaniwang mga breakfast pastry o puting tinapay. Ang mga waffle na ito ay hindi nagpapataas ng iyong blood sugar, na nangangahulugang ang iyong mga kalamnan ay nakakakuha ng isang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya sa halip na isang maikling pagsabog na sinusundan ng isang pagbagsak. Isang pag-aral noong 2021 sa Diabetes Care ay natagpuan na ang mga matatanda na kumakain ng mataas sa protina at mababa sa glycemic na almusal ay may mas mahusay na control sa blood sugar at napanatili ang mas maraming lean muscle sa paglipas ng panahon kaysa sa mga hindi. 5. Nilagang itlog. Ang bawat itlog ay naglalaman ng halos 6 hanggang 7 gramo ng dekalidad na protina. Ngunit ang tunay na nagpapaespesyal dito ay ang mataas na antas ng leucine. Ang leucine ay isang mahalagang amino acid at may pangunahing papel ito sa pagsisimula ng muscle protein synthesis. Isipin ito bilang isang switch ng ilaw para sa iyong mga kalamnan. Kung walang sapat na leucine, nahihirapan ang iyong katawan na simulan ang proseso ng pagbuo ng kalamnan. Gaano man karaming protina ang iyong kainin sa pangkalahatan. Isang pag-aaral mula sa Journal of Nutrition ay natagpuan na kailangan ng mga matatanda ng halos 2.5 gramo ng leucine bawat pagkain upang ma-maximize ang muscle protein synthesis. Ang isang malaking itlog ay naglalaman ng halos 0.5 gramo ng leucine. Kaya, ang 2 o higit pang itlog sa umaga ay maglalagay sa iyo sa pinakamainam na zone. Nag-aalala tungkol sa kolesterol, ito ay isang karaniwang alalahanin, ngunit kinumpirma ng kamakailang pananaliksik mula sa American Heart Association na para sa karamihan ng mga matatanda, ang katamtamang pagkonsumo ng itlog ay hindi nauugnay sa mas mataas na panganib sa sakit sa puso. 6. Oats na may chia seeds. Ang isang mainit at nakakaginhawang bowl ng oats na may chia seeds ay hindi lamang isang maginhawang almusal. Ito ay isang matalino at sumusuportang pagpipilian para sa kalamnan. Ang oats ay hindi lamang nagpapanatili sa iyong busog, ngunit tumutulong din silang patatagin ang iyong mga antas ng blood sugar. Ang matatag na blood sugar ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa iyong mga kalamnan na sumipsip at gumamit ng protinang iyong kinakain. Ang chia seeds, sa kabilang banda, ay maliliit na nutritional powerhouses. 2 kutsara lamang ay naghahatid ng 10 gramo ng protina, maraming omega-3 fatty acids, magnesium at potassium. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong na bawasan ang pamamaga, suportahan ang nerve function, at maiwasan ang mga pulikat sa binti. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Nutrients ay natagpuan na ang mga matatanda na kumonsumo ng oats na may halong mga sangkap na anti-inflammatory tulad ng berries at mga buto na mayaman sa omega-3 ay nagpakita ng makabuluhang pagpapabuti sa paggaling ng kalamnan at nabawasan ang paninigas sa umaga sa loob ng 12 linggong panahon. 7. Steamed sweet potatoes na may mineral salt. Para sa isang bagay na hindi mo inaasahan sa isang listahan ng mga almusal na sumusuporta sa kalamnan, steamed sweet potatoes na may isang kurot ng mineral salt. Ang sweet potatoes ay mayaman sa complex carbohydrates na nangangahulugang nagbibigay sila ng tuloy-tuloy na enerhiya ng walang pagbagsak, ngunit higit sa lahat, tinutulungan nilang punan muli ang iyong muscle glycogen stores. Iyon ang gatong na inaasahan ng iyong mga kalamnan upang gumalaw, magbuhat, at patatagin ka sa buong araw. Ngayon,
Bakit ang mineral salt? Dahil puno ito ng mga pangunahing electrolytes magnesium, potassium, calcium na kailangan ng iyong mga kalamnan upang maayos na mag-contract at mag-relax. Kung nagising ka na may pulikat sa iyong binti o pamamanhid sa iyong mga daliri sa paa, maaring senyales ito na wala sa balanse ang iyong mga electrolytes. Isang clinical trial na inilathala sa Journal of Geriatric Physical Therapy ay natagpuan na ang mga matatanda na nagsimula ng kanilang umaga sa isang pagkain na may kasamang parehong complex carbs at electrolytes ay nagulat ng mas kaunting insidente ng kabigatan ng binti sa umaga at mas mahusay na mga marka sa balanse. Konklusyon. Narito ang magandang katotohanan, ang pag-aalaga sa iyong mga binti ay hindi kailangang maging komplikado, mahal, o nakakapagod. Nagsisimula ito sa kung ano ang inilalagay mo sa iyong plato tuwing umaga. Kaunting dagdag na pag-iisip, kaunting dagdag na protina, kaunting dagdag na pag-aalaga. At ibabalik ng iyong mga binti ang pabor sa pamamagitan ng pagdadala sa iyo ng may lakas at katatagan sa buong araw mo. Kahit na nagsisimula ka pa lang ngayon sa edad na 60, 70 o higit pa, hindi pa huli ang lahat upang suportahan ang lakas na sumusuporta sa iyo. Ang iyong katawan ay nakikinig pa rin. Ito ay tumutugon pa rin at gusto pa rin itong gumalaw. Kaya bukas ng umaga, subukan ang isa sa mga ideyang ito. Damhin kung paano tumutugon ang iyong mga binti at alamin na gumagawa ka ng isang bagay na mabuti para sa iyong sarili. Bawat kagat. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pananaw o nagpaalala sa iyo ng kapangyarihan ng isang simpleng almusal, i-like ito at siguraduhing mag-subscribe sa aking channel. Narito kami upang samahan ka sa bawat hakbang ng daan. Mag-ingat at magkita-kita tayo sa susunod.